Thank you. So, nagkakaroon ng parallel investigation, NBI at saka PNP. Opo. Para sa inyo, sino po mas mabilis sa pag-imbestiga? Bali, para po sa akin, mas na pumapanig po ako sa NBI dahil ako po mismo yung nakakakita kung ano po nangyari nung araw po na yun. Ano pong pinagkakaiba doon sa investigation na ginagawa ng PNP versus sa NBI, ma'am? Bali, yun pong sa PNP, wala po akong nakikita na mga witness na sinasabi po na nila na nakakita po ng katawan po ng kapatid ko na nililipat. Kahit po yung hindi ko naman po sila ibinababa kasi tawag po dito. Kahit po doon sa pagkuha po ng DNA sample, wala man lang po kaming nakita na, oh, ito po yung picture ng dugo or yung hair strand po na sinasabi. Wala po kaming nakitang ganun. Pero yung sa NBI po, alam ko po na yun pong mga tao na involved po dito, sila po talaga. Okay, so in other words, mas thorough, mas mabusis yung NBI Opo. pag-imbestiga kaysa sa PNP. Mas satisfied kayo. Opo. Mr. Chair, marami na po kong kaso. Kanina sa opening statement ko, sinabi ko naman hindi naman lahat sa PNP loko-loko. Napakarami pa rin po mababait sa inyo sa PNP and I salute them because I have so many good friends in the PNP. In fact, may mga relatives pa ako sa PNP. However, yung bang may bulok na itlog doon, yung kabulukan ng itlog na yan, nahawaan po yung mga malilinis sa PNP. I have so many instances, in fact, meron pa pong colonel na involved sa crime. Pag pulis kasi ang involved, nagiging baby-baby ng investigation. Yung po napapansin ko sa NAPOLCOM, siguro, you would agree with me. Pag PNP po, kapwa PNP ang involved sa crime or suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. And I experienced that so many times, Mr. Chair. Sobrang lenient sila imbestigahan yung kabaro nila. Pero kung yan ay hindi nila kabaro, kung yan ay tricycle driver, jeepney driver, aba, nakakulong na. May kasama pang kulata. Pero pag pulis, naku, sobrang baby. Inaamo-amo pa. Lahat ng karapatan ibibigay. Of course, give him his rights. Pero naman, do your best to do your job. Just like what Ma'am Ching Ching said. Sa NBI, very thorough investigation. Pero sa inyo, bini-baby-baby nyo. Kaya nga I suggest, dito sa sa NAPOLCOM, as you, Mr. Chair, being dating Chief PNP, pwede ba natin gawing requirement sa hiring sa lahat ng gusto maging pulis o pagkapasok sa PNP na kolektahan ng DNA sample ang bawat recruit at ilagay sa database? Kasama na yan sa ating ginawang DNA forensic law. Kasama yan. Ngayon pa lang. Lahat kasama. Very good. Kasi lahat ng pulis dapat mayroong database ang DNA center ng PNP. So kung yan po ay nangyari pa sana noon, sapul na to. Sapul na. Ngayon lang, wala pa eh. Tumatakbo. Sana yung anong parliamentary status ng batas na yun? Jo, for interpellation na. Tulungan natin na mabilis. I will support, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Okay, in fact, ko-auto daw pala ako dyan, Mr. Chair. Ko-auto lang ako dyan. Yes. Tulungan kita sa interpellation. Yes, pertaining to that. Thank you. Para yan po yung maging ganap na batas. Now, Ma'am Ching Ching, nagsampa na ng kaso ang NBI at nagsampa ng kaso ang PNP. Opo. PNP, may sarili kayong kaso isinampa. Yes, sir. The kidnapping and serious illegal detention against De Castro. Ang NBI po ata, sir, hindi pa po nagpa-file ng kaso at hinihintayan pa nga po ang ano nung Globe, yung pagbibigay nila ng ano bang tawag dito? Ng action po para mas mapaigi pa po yung investigasyon nila sa ngalan po ng ano ng data. Sa PNP,
ano na po yung status ng case na ipinal niyo po na serious illegal detention? Sir, we're still Babaki Major? awaiting for the resolution, sir, kasi the case was elevated to the regional level of the regional state prosecutor after the inhibition of the Batangas prosecutor's officer. Pina-inhibit niyo po yung prosecutor? And, The- and what was the reason again, sir, why you requested for inhibition of the prosecutor? Because the counsel of Mr. Magpantay is a former fiscal and retired judge of Batangas province, sir. She frequented the office of the prosecutor's office. So with consultation with the Camelon family, we decided to file for Batangas prosecutor's office to inhibit and have the case elevated to the regional level of the DOJ, regional state prosecution, sir. And I would abide to what I've been saying. Give credit where credit is due. And you did a good job on that aspect. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Colonel. Magandang ginawa niyo. Good move. Good move. Senator Tulfo, kung i-elevate nyo sa regional level, saan na magagaling ang prosecutor? Regional state prosecutor. Yes, sir. The case is still under PI, sir. Baka waiting- mamaya, mga taga Batangas pa rin yung nasa regional level, ha? Tingnan nyo. Baka mas maganda, elevate na sa National Prosecution Office talaga. Hindi naman, sir. I don't think the RSP, sir, will put the reputation of their office at stake, sir, with this case, sir. Sigurado Okay na na. kayo doon, ha? Yes, sir. Yes, sir. Kasi ang Batangas, part pa rin ng Region 4A, di ba? Yes, sir. Sige, go ahead. Ang ibig sabihin kasi, Colonel, ni Mr. Chair, sana sa Manila na lang para talagang malayong-malayo. Kasi kung Batangas, probinsya pa rin yan, baka meron pa rin siyang influence within that area. Although, sinabi ko na sa iyo, I commend you for doing that dahil at least na ipalayo ng konti. Kasi sabi niyo, he frequents, yung council niya, he frequents that, yung korte na yan. So, inilayo niya lang ng konti. Pero, may point nga naman si Mr. Chair, Senator De La Rosa, sana nag-inhibit na rin kayo at nag-request ng transfer of venue, sana dun sa malayong-malayo na kung saan totally zero influence na siya. Yung point ni, ano pong sagot niyo doon ulit? We will consider that, sir, no? With consultation from the Camelon family. We don't do action without their nod, sir. Since nandito na lang sila, di konsulta natin. Ma'am, nakikinig kayo kanina pa, Ma'am Rosario. Sinabi nila, nilipat nila sa ibang venues, pero Batangas pa rin yung mag-handle ng case. Sa region pa rin, level, which is Batangas province pa rin. Ngayon, ang suggestion ni Senator Bato de la Rosa, i-transfer sa malayong lugar, labas na Batangas, tulad halimbawa ng Manila, o Cavite, o Quezon City. Ano po sa inyong palagay? Kasi raw kailangan konsultahin daw kayo. Sa amin po naman, sir, dahil kami naman po talagang nagtitiwala sa kanila. Kung ano po yung alam din nila na mas makakabuti at makakatulong po sa pagresolba ng kaso, doon po kami, sir. Kung mamarapatin po nila na dalahin doon sa mas malayo para makalayo talaga sa kanila, willing naman ho kami. So, in other words, Ma'am Rosario, okay kayo dun sa suggestion ni Senator Bato na ilabas sa Batangas yung kaso with your permission daw, sabi ni Colonel Malinaw, papayag naman daw sila. Ano pong inyong palagay? Ano Okay pong- lang po, sir. Okay lang po sa amin kung ano po yung mas makakahigit pa na ganda o mas makakatulong para po magkaroon talaga ng linaw. Mas makakatulong nga po, tulad po sinabi ni Senator Bato, Opo. pag yan po inilipat sa malayong lugar, wala sa Batangas, mas malakas ang laban po natin. Ah, Kasi wala na siyang influence. Opo. Totally yung council. Kasi yung council, sabihin na natin, anong lugar po ito sa Batangas? Yung kaso, pinagmulan? Batangas Provincial Prosecutor's Officer. Saan po banda? Batangas, Batangas City? City, sir. Tapos transfer sa province. San Pablo, sir. That is based, ang DOJ Regional State Prosecution, sir, is based in San Pablo City, sir. Kaya nga, Laguna. Batangas Laguna, pa sir. rin. Laguna. Laguna na. Yes, sir. Okay. So sabi mo kasi Batangas Provincial, so Laguna na. Yes, sir. Komportable na po kayo, Ma'am, Laguna. Okay naman po na kung yun po baka naman ho hindi na yun mapapasok nung ikangay ng galing sa Batangas na nakaka-impluwensya
sa akin, sa amin nga hoy, kahit saan, basta saan ho yung mas higit na makakatulong, sir. Doon ho kami. Kahit ho saan kami dalahin. Kung saan ho kami, kung alin ho yung mas magkakaroon ng tunay na kalinawan, doon ho kami, sir. Okay. Wala hong problema sa amin. Anyway, Your Honor, Senator Tulfo, komportable naman daw yung sa IDG sa Regional State Prosecutor na Region 4A. So okay na kayo kung Yes, sir. komportable na kayo doon. Yes, sir. Yes, sir. So para mas mabilis. Okay, And then, siguro. Mr. Chair, may I request na ipatawag natin si Major De Castro? Yes, Ipasabina natin? Kumsek issue subpoena. So that's a motion, ha? So I roll the motion in favor of Senator Tulfo that we have to issue subpoena to subjects Senate Major De Castro and Magpantay. Dalawa lang sila, no? Nanapailan. Sa kasi Magpantay. Issue subpoena. Tumulong rin kayo mag-serve ng subpoena, ha? Sa IDG. Hanapin nyo. I-serve ng subpoena sa kanila. Ibigay nyo. Thank you. Next hearing. Para nandito sila.